Yes, yes. Hello. Good morning. Good morning. Good morning sa mga viewers natin right now, sa mga nandito sa PFPJ. Good morning po sa ating lahat. And syempre, sobrang exciting po ng umagang ito kasi syempre, papakilala ko po sa inyo yung dalawa na napakalupit at napakaganda po, 'di ba, na kasama po natin dito right now. And syempre, bago po tayo mag-start, syempre gusto ko lang pong magpakilala po sa inyo. And ako nga pala si Coach Jeffrey Napay. And dati lang din po naman akong gasoline boy. And dati din po akong construction worker sa lahat po ng mga hindi pa po nakakakilala sa akin dito. And syempre, bago po tayo magpatuloy, and gusto ko lang pong i-acknowledge, di ba, syempre yung pong founder po natin, si Mentor Tisa Tanya Morales po. And syempre, kung sino po yung mga nandito, i-comment naman po natin yung mga bansa po natin, kung saang bansa po tayo dito right now. Ayan. Grabe, sobrang dami po natin dito right now. So, sige po, ipaki-comment po kung saang bansa kayo ngayon. And paki-shout out naman po, di ba? Sabihin niyo naman po kung saan lugar kayo para ma-shout out po natin, syempre. Ayan. So, guys, pakikalat po ng link natin, di ba? Paki-send pa po sa mga friends, sa mga kaibigan, sa mga kakilala po natin para syempre mas marami pa po tayong maraming ma-inspire dito sa live po natin, sa event po natin right now. And syempre, unang-una sa lahat, di ba? So, uumpisahan po natin ipakilala yung napakagandang mga kasama po natin dito sa community po natin. And unang-una guys, and ipapakilala ko po sa inyo yung isa sa mga business partner po natin dito na mag-share po sa inyo ng success story po nila. Syempre, unang-una po na ipapakilala ko po sa inyo is ito po is anak po, 'di ba, ng anak po siya ng OFW, and at the same time dati po siyang teacher by profession. So kikilalanin po natin yung tao na to. Then napakalupit po, 'di ba? Pakinggan niyo po yung tao na to. And sobrang alam ko po na marami pong mai-inspire po sa kanya. 'Di ba? Imagine niyo po itong tao na to, teacher by profession and anak po ng OFW. So, Coach, pakilala ka naman po, Coach Jean, para po makilala ka po ng mga viewers natin. Yes. Yes. Good morning, everyone. Welcome po sa ating PFEJ. And of course, di ba, thank you so much ating napaka-poging host for today. And by the way po, before anything else, I am Coach Gian Taharan Olid. So, tama po yung sabi ng ating host. I am a licensed teacher by profession and anak po ng isang OFW. So, yun lamang po. Good morning. Ayun, napaka-grabe naman po si Coach Jean. Di ba, imagine niyo po, anak po siya ng OFW. And syempre, isa rin po siyang teacher by profession. And napakalupit po, di ba? So alam na po natin kung yung background po ni yung isa po sa mga sharer po natin right now. And syempre, dadako naman po tayo dito sa isa din po sa napakaganda, di ba? And napakalupit din po ng mga coaches po dito sa atin, sa community po natin. And for sure po ako, sobrang mai-inspire din po kayo dito sa tao na ipapakilala ko po sa inyo. So which is ito po si Coach Van. Isa din po siya sa mga anak din po ito ng OFW. Grabe, mga anak po ng OFW, yung mga natutulungan po ng community natin dito. And alam nyo din po pa na si Coach Van is anak din po ng OFW and college dropout. So Coach Van, pakilala ka naman po sa mga viewers po natin. Yes! Hello! Good morning, everyone! Sa lahat po ng mga viewers natin dito, ng mga OFW, good morning and good evening po sa inyong lahat. And syempre, di ba, tamang-tama po si Coach Jeffrey, di ba, anak din po ako ng OFW. At the same time, isa po ako sa mga natulungan dito sa community natin na nagdesisyon na gawin itong online platform natin. Ayan, thank you so much, Coach Jeffrey.
Wow, napakalupit naman, di ba? Imagine nyo po guys, so napakinggan nyo na po yung dalawang babaeng magaganda po sa, di ba, nakasama po natin dito kung ano po yung mga background po nila. So for sure po ako, di ba, umpisa pa lang po yan. And syempre, tatanungin po naman natin sila, di ba, kung ano po yung siguro yung mga naging magandang nangyari po sa kanya dito sa community po natin. And syempre, uunahin na po natin ulit si Coach Van Espiritu, di ba? Kung bagaman, Coach Van, tanong ko lang po sa inyo, Coach Van, di ba? Para po malaman po ng mga viewers po natin dito sa community po natin, dito sa event po natin right now. And ano po ba ang buhay, di ba, ni Coach Van before po naging part po ng community natin? So, Coach Van, kwentuhan mo naman po kami ng kahit kunting kwento lang sa mga viewers po natin about sa mga previous mo, Coach Van. Yes! Ayan, thank you so much for that wonderful question, Coach Jeffrey. And syempre, kwentuhan ko lang po kayo sa lahat po ng mga partners natin na nandito sa loob right now. Diba? Kumbaga, share ko lang sa inyo, ano po ba yung naging buhay ko before nung na-meet ko po si Easy. So actually, isa po akong typical na estudyante, tsaka talagang probinsyana na talagang wala din pong kaalam-alam sa mga ganitong negosyo, wala din pong kaalam-alam sa ganitong mga syempre sa mga syempre nag-start po talaga tayo sa walang-wala nung nag-start. So ngayon, kwentuhan ko lang po kayo ano po ba yung buhay ko before. So nag-start po kasi ako ng estudyante na wala din pong experience sa ganitong online platform. Pero right now, 'di ba, yung buhay na meron ako ngayon, ibang-iba na din po talaga dati kasi kung makikita niyo po noon yung ako po, 'di ba, kumaga estudyante lang, doon lang, bahay school. So, ganun lang po yung buhay ko before. Pero right now, super blessed lang. Kasi nga, di ba, andito na po tayo sa opportunity na to. And then, nai-experience na po natin yung mga, opportunity na talagang, syempre, yung mga lifestyle, mga experience na pinapa-experience natin ng community natin. Sobrang ganda din po talaga kasi mag-isa po ako sa mga natulungan na binago yung buhay dito sa community natin. So, ayan po. Wow. So napakalupit naman po, 'di ba, Coach Van, ng isa sa mga talagang grabe din po, 'di ba? Imagine niyo po, 'di ba 'yun? Dati po siyang estudyante na talaga pong natulungan po talaga dito ng community po natin na hindi po natin aakalain na sa ganito palang community, pwede pong matulungan yung mga kagaya po ni Coach Van ng mga estudyante, 'di ba? Kumbaga man anak po ng OFW, napakalupit. Sobrang nakaka-inspire din po. Siguro kung may mga anak po dito nung yung mga viewers po natin dito, kung may mga anak po kayo na OFW, so papasokin na po natin yan, di ba? Pagtulungan na po natin yan, turuan po natin dito para kung ano po yung naging buhay ni Coach Van dito. So siguro yun din po talaga, yung talagang magiging buhay din po ng mga anak po natin dito. So napakalupit, congratulations Coach Van. And syempre, dadako naman po tayo sa isa po nating napakalaganda at napakalupit po, di ba, na tatawagin po natin right now na syempre, hindi po ito magpapahuli, di ba? Kasi imagine po, si Coach, natatawagin po natin dito, si Coach Gian, talaga naman po talagang teacher by profession. Napakaganda po ng posisyon sa buhay. Kumbaga man, bilang isang kabataan, pag teacher ka na talaga, talagang okay na, di ba? Pero si Coach Gian, talagang naghanap pa po ng talagang napakagandang community na pwede pong makatulong sa kanya. So Coach Gian, tanong ko rin po sa inyo, yung tanong ko kay Coach Van, so ano ba yung naging buhay, di ba, ano ba yung buhay before ni Coach Gian, before po maging part ng community namin, so ng community natin. So Coach Gian, kwentuhan mo naman po kami ng about previous mo before na sa work mo, Coach Gian. Ayun. So, thank you so much, Coach Jeffrey, sa napakagandang katanungan, of course, di ba? So, share ko lang, di ba, ano nga ba yung buhay ni Coach Gian before the ganitong opportunity na meron tayo right now. So, I am a licensed teacher by profession, of course. So, right after nag-graduate ako, I took the licensure examination. And of course, luckily, di ba, nakapasa tayo. But akala ko, di ba, yun na. Akala ko yun na yung start na maging magandang future na gaantay sa akin. Pero sad to say, di ba, since resulta ako ng pandemic that time, so nag-apply ako sa mga schools, since maraming schools din nag-close since pandemic nga, di ba? So, naging tambay ako actually. Naging tambay ako for 1 year sa bahay. And we all know,
Filipino culture. The moment kasi na since related tayo sa mga OFWs, karamihan talaga is totally dependent sa mga OFW, di ba? Antay lang ng katapusan, sahod, padala, di ba? Gastos ng pera, naghirapan. Pero ganun yung nangyari sa buhay ko before. And of course, na-realize ko lang din na that 1 year, di ba, na pagiging tambay sa bahay, parang ano lang ba, yung diploma ko as teacher, di ba, yung ano ko, yung yung license ko as a teacher, parang nabaliwala siya. Why? Because hindi man lang ako nakaranas sa maging empleyado or magturo man lang sa kahit anong schools, di ba? So, no experience sa work, totally dependent sa OFW na parent ko. And of course, di ba, since anak ng OFW, dun sa bahay, ako na lang po nag-manage ng budgeting namin. Dun ko po ginamit yung na hindi pala totally guarantee na the moment na may diploma ka, the moment na meron kang license, is totally makukuha mo yung buhay na gusto mo. So, after that 1 year na pagiging tambay, na-realize ko kung gaano nasayang, di ba, yung 1 year na pagiging tambay ko. And that's the start, di ba, kung paano nagbago yung buhay ko from dating tambay, licensed teacher nga, di ba, anak ng OFW. So, yun lang naman po, Coach Jeffrey. Ayun, grabe naman, sobrang nakaka-inspire naman yung mga, di ba, mga kwento ni Coach Gian. And syempre guys, syempre ibalik po lang po natin, and gusto ko lang pong i-share pa natin, di ba, yung link, di ba, para po at least mas dumami po tayo dito and marami po pong makarinig ng mga napakalupit po ng mga success story po ng dalawa pong kasama po natin dito. And syempre guys, napakalupit po ng naging background ni Coach Gian, di ba? So, teacher by profession din po, din anak po ng OFW, and napakalupit po kasi si Coach Gian po talaga, isa po yan po talaga sa mga kasama po natin dito na talagang grabe din po yung sipag, di ba? Grabe din po niyang kalupit. And grabe, guys, sobrang dami na po natin dito, and grabe, tuloy-tuloy lang po, i-share lang po natin i-share yung link, di ba, sa mga kakilala pa natin, di ba, mga kapwa po natin OFW, mga empleyado pa, di ba, mga marami pang gustong matulungan din ng community natin. So, i-share lang po natin i-share mga partners, and padami po tayo ng parami. Yan. And syempre, balik ulit po tayo sa mga tanong po natin. And Coach Van, yan, ito po yung ulit tanong po natin sa inyo, di ba? Para po at least mapakinggan ng mga viewers po natin kung gaano kaganda yung nangyari po, di ba? So Coach Van, paano po kayo naging part ng community natin? And bakit ka nag-decide na sumabay? Ano yung mga nagustuhan mo? And deepest why mo, Coach Van, bakit ka naging part po ng community natin dito? So, bigyan naman po kami, Coach Van, ng counting. Yes, thank you so much, Coach Jeffrey, sa napakagandang katanungan po. And actually, napabilong po ako dito sa opportunity na to. And then, ano po ako before? Estudyante po ako, second year college po ako before nung na-meet ko si Easy. So ngayon, share ko lang sa inyo, paano ko ba siya na-meet? And na-meet ko lang siya through online lang din. Kagaya nyo na ikaw man right now nanonood, na-meet ko lang po si Easy through online. So ngayon, na-meet ko po siya nung yung friend ko kasi nag-message siya sa akin na ganito ganyan, na may na-meet daw siyang opportunity na pwedeng makatulong sa amin para magbago yung buhay mo. So doon ako na-amaze kasi doon ako na-amaze kasi online lang before. So parang doon ako nakapag-decide na magagawin itong negosyo natin. Kasi dito kasi nung nag-aaral pa po ako before, so sabi ko sa sarili ko na isa sa mga na-realize ko din na kumbaga kapag magde-decide ako dito, sobrang ganda din ng buhay na naghihintay sa akin. Kasi pina-attend kasi ako ng friend ko sa mga Zoom events, and doon ko nakita na sobrang dami pong naging successful, even mga tambay, OFW, mga professional, estudyante, kagaya ko, 'di ba? So doon ko nakita na sobrang dami po talagang natulungan. So doon ako nakapag-decide na kung gagawin ko to, alam ko, naniniwala din ako na kayang-kaya ko din. 'Di ba kasi sobrang daming naging successful, naging milyonaryo at the same time sobrang daming natulungan din na syempre nagka-resulta din sa community natin. So doon ako nag-decide, and yung pinaka-deepest why ko din naman, bakit ko po ito ginawa, itong ating online platform. Kasi nga po, 'di ba? Kumbaga
kumbaga, wala na akong ibang choice kundi gawin ito kasi OFW yung mother ko eh. Sabi ko sa sarili ko na talagang ayaw ko na magtagal pa ng ilang years yung mother ko sa ibang bansa. So doon ako nakapag-decide na kung gagawin ko to, matutulungan ko yung family ko. At syempre ako po, 'di ba, yung syempre makakatulong sa parents ko para makalis din siya sa sitwasyon niya ngayon. So ayun po yung isa sa mga na-realize ko din. So yun lang naman, Coach Jeffrey. Thank you so much. Ayun, grabe, napakalupit naman ni Coach Van. 'Di ba? Imagine niyo po, si Coach Van, 'di ba, yung mama niya is OFW. And pero nakilala mo, Coach Van, yung natin, yung community po natin, 'di ba, sa kaibigan mo lang. Di ba sa yes po, kay Coach Rachel po. Wow, congratulations. Yes po. Di ba, imagine mo po, di ba, sa mga viewers po natin dito, sa lahat po ng mga viewers natin dito, imagine niyo po si Coach Van is nakilala niya itong platform natin dito, di ba, itong community natin, din dahil po sa kaibigan niya. Di ba? And ang pinakamalapit po dito, DPHY niya, bakit niya ito ginagawa? Kasi dahil po sa mother niya. Diba, dahil para po makauwi na yung mother niya, makasama po dito sa Pilipinas at makapag-for good na rin. Diba? So kung may mga ganyan kayong mga anak, so napakaswerte po natin. Diba? Kagaya po ni Coach Van. Diba, yung mama niya, magulang niya is gustong-gusto niya na po na pauwiin sa Pilipinas. So congratulations, Coach Van. Napakalupit po ng mga binahagi mo sa aming, diba, story. Diba? And syempre, Coach Gian, ikaw naman po yung tatanungin natin. Diba? So ready ka na dyan kasi alam kong napakaganda din po ng mga sasabihin mo and ikukwento mo sa mga viewers natin. And Coach Gian, paano ka naging part ng community natin at bakit ka nag-decide na sumabay? Nung nagustuhan mo, ano yung DPHY mo, Coach Gian? Bakit ka sumabay dito sa community natin na gawin tong platform? Ayun. So, for me naman, Coach Jeffrey, I became part of this community dahil po sa mama ko na isang OFW din. So, first, na-share ng opportunities yung mama ko, diba? And, ayun nga, after 1 year na paging tambay ko, doon na-share ng mama ko sa akin yung opportunity. And, ayun, tulad lang din ng karamihan, diba? Since ako licensed teacher ako, hindi kaagad ako totally, diba, nag-join sa opportunity na meron tayo. Oo, so, nag-observe muna ako, umattend ng mga event, at doon ko nakita, doon ko na differentiate, na compare ba yung buhay ng pagiging nasa labas, being an employee, sa pagiging andito sa opportunity na meron tayo. So, doon ko na-realize, di ba, na sabi kasi ng mga napanood ko sa event before, so sabi na, tingnan mo daw, di ba, yung taong nauna sa'yo, kung anong buhay ang meron sila. So, sabi ko nga, oo nga, no? So, tingnan ko. Looking back, di ba, sa mga naging teachers natin before, sa elementary, secondary, hanggang sa nag-college tayo, halos karamihan tumanda na sa profession na meron sila. Di ba, no doubt, maganda yung profession. Actually, napaka-noble ng profession na meron kami, di ba, as licensed teacher. Pero, practically speaking, since gusto ko, di ba, na matulungan yung mama ko na makapag-for good, etong opportunity yung grinap ko. Oo. So, na-realize ko na being an employee, di ba, being an LPT, being, di ba, nasa labas, it is not a guarantee, di ba, na magkakaroon ako ng brighter future. So, mas pinili ko itong opportunity. And looking back, di ba, sa taong nakapag-share sa amin nito ng opportunity na meron tayo, shout out po sa mentor ko, Mentor Ramon, di ba? So, looking back sa future, sa background, di ba, na meron yung mentor na nakapag-share sa amin nito, kung siya nga, di ba, na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, di ba, na sobrang dami ito nakita sa event, di ba, na mga ganong mga background na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, tambay before, undergraduate, di ba, OFW, katulad ng mama ko, naging successful through the help of this community. How much more ako? Diba? Since nakikita ko na rin, diba? Sobrang dami mga professionals na andito. So sabi ko, why not? Ito yung i-grab ko. Why not? Ito yung gawin ko. Since nakikita ko naman na yung buhay na nag-aantay sa akin the moment, diba? Na mag-decide akong gawin tong opportunity na meron sa'yo. So that's the start, diba? Kung paano ako naging part ng community. And pinaka-deepest why ko is, of course, diba? Matulungan yung mama ko na makapag-for good, finally, totally dito sa Pilipinas, makasama yung family after 12 long years na pagiging OFW. So, yun lang naman, Coach. Ayun, di ba? Napakalupit naman ni Coach Yan. Same na same po sila ni Coach Pan, di ba? Na gustong makauwi yung mga mother nila, yung mga pamilya nila sa Pilipinas para
makasama na din po nila. Napakalupit siguro lahat po dito ng mga OFW po na nanonood, 'di ba, sa mga empleyado na nanonood, siguro lahat po na inspired na po kayo sa dalawa na to. Siguro napakadami niyo na pong natutunan, 'di ba? And siguro inspired na po talaga kayo dito sa dalawa na to. And syempre, grabe si Coach Gian, 'di ba? So kumbaga man siya ulit yung tatanungin ulit po natin dito. So para at least malaman po ulit natin kung ano ba yung magandang nangyari din po sa kanya dito. Coach Gian, ikaw po ulit yung tatanungin po ulit natin, 'di ba? So ready ka ulit. So Coach Gian, ano po pala yung buhay mo ngayon nung ginawa mo na tong negosyo natin? So kwentuhan mo naman po kami, Coach Gian, kung ano yung magandang nangyari na sa inyo nung naging part ka na and nung nandito ka na sa community. Ano yung magandang ginawa, nangyari, Coach Gian? Ayun. So, that time na andito na sa opportunity na meron tayo, di ba? So, thank you so much, Coach Jeffrey, di ba? So, I can totally say, di ba, na I am not totally dependent na sa mama ko na isang OFW. Di ba, yung nasabi ko before, kanina, na as OFW, related sa OFW, di ba, totally dependent kami before sa mama ko na OFW. So, right now, since ginagawa ko tong opportunity na meron tayo, I can say, di ba, na kahit pa paano, nakuha na or nawala na ako doon sa mga totally dependent doon sa mama ko na isang OFW. And of course, dito ko po naranasan na ma-step out of my comfort zone. Bakit? Kasi before, nung nasa province pa ako, kaway-kaway mo pala sa mga taga-Aklan dyan, di ba? From the land of the White Sand Beach, di ba? Boracay. So, anyway, yun nga po, di ba? So, nung before, nasa province pa ako, yung buhay ko lang po umiikot sa school, di ba? Palengke, mall, bahay, simbahan, yun lang po talaga yung pinupuntahan ko. Pero nung andito ako sa community na meron tayo, naranasan ko, di ba, yung mga incentives na binibigay ng community, travel dito sa within the Philippines, di ba? And of course, nakapunta sa kung saan sa mga engranding mga lugar, di ba, nakakain sa mga bongga, mga kainan, na before, nung nasa province ako, hindi ko siya nararanasan. And kahit ganun pa lang, di ba, naranasan natin sa community, big achievement for me, kasi nga, laking probinsyana ako. Probinsyana ako totally, na hindi na-experience yung ganung mga bagay. And of course, looking forward ako, di ba, na mas madami pang matulungan ng mga OFW, mga katulad ko na pangarap sa buhay. Of course, di ba, mas makuha pa yung time at financial freedom na free-namis ng opportunity na meron tayo. And syempre, makapag-travel, di ba? More travels pa na mararanasan dito sa community na meron tayo. And kung before, di ba, yung natutulungan ko lang nung nasa province ako is yung family ko lang, relatives ko lang, dito sa community natin, di ba? Nagagawa nating tumulong sa mga taong hindi naman natin kadugo, hindi naman natin kaano-ano, lalo na sa mga OFW na nangangailangan ng opportunity na meron tayo. So for me, that's some of my achievements, di ba? Buhay na meron ako right now dito sa community na meron tayo. Yun lamang po, Coach. Ayun, grabe no, Coach Gian, di ba? So si Coach Gian pala is mahilig sa mga travel, di ba? So grabe no, nadadanasan na ni Coach Gian na mag-travel dito sa community natin. And siguro sa mga sasabay dito sa community natin, sa lahat ng mga nandito, pag sumabay kayo, di ba, magandang travel at magandang buhay din yung naghihintay po sa inyong lahat dito. And syempre, hindi po natin palalampasin kung gaano na din kaganda yung nangyari po kay Coach Van. So Coach Van, ano na ba yung buhay mo ngayon na ginagawa mo yung negosyo natin? So kwentuhan mo naman po kami para malaman po ng mga viewers natin na yung dating estudyante, yung dating anak ng OFW, ito na yung nararanasan right now. So Coach Van, pakikwentuhan naman po yung mga viewers natin. Yes, thank you so much, Coach Jeffrey. Actually, short lang kasi hindi naman na po ito, kumbaga, sa akin talaga. Actually, yung mga na-experience ko na din, nung na-meet ko po itong online platform natin, nakaka-experience po tayo ng mga lifestyle like mga pag-travel sa iba't ibang mga lugar, nakakakain po sa mga restaurants, and pinapa-experience po talaga sa atin yung mga lifestyle, and then of course, yung buhay na talagang hindi ko inaasahan nung andun po ako sa probinsya. And then right now, 'di ba, nakaka-experience na din po tayo ng mga nakakapag-travel, like mga ganon. So, yun po yung mga nai-experience ko nung ginawa ko po itong negosyo po natin na kahit nasan ka man magpunta, nagagawa pa din po talaga yung negosyo. And then, of course,
ano talaga, yung yan, napupuntahan mo talaga yung yung mga gustong lugar, 'di ba? So aside po doon sa kumikita ka na, 'di ba, nakaka-experience ka pa ng mga lifestyle na talagang sobrang ganda din talaga kasi hindi ko din naman na-experience yun before kasi taong probinsya na nga po ako, gaya nga ng sabi ko po sa inyo, and nakaka-experience ng mga iba't ibang mga lifestyle travel, like mga ganun, nakakalabas-labas din kahit pa paano. Ayun. So, yun lang po, Coach Jeffrey. Ay, napakalupit. Napakalupit naman po, di ba, dito sa community natin. Di ba, na binibigay lahat yung lifestyle. Bukod sa kumikita ka na, so binibigay pa yung mga lifestyle na gusto nating maranasan. So, kagaya mo din ako, Coach Van, kagaya mo din ako, Coach Gian, talagang mahilig din po talaga ako sa mga gala-gala, di ba? So, dati, taga-probinsya din po ako, di ba? Quezon Province, yan, di ba? So, ang gusto ko lang din po gumala ng gumala. Pero wala akong kinikita sa kakagagala ko sa Quezon Province. Pero sa community natin, kumikita ka na, nagla-lifestyle ka pa, napupuntahan mo pa yung mga bagay-bagay na hindi mo na pupuntahan yung mga lugar-lugar. So, napakaganda po, di ba? Dito sa community natin. Kaya sa mga lahat po ng manonood dito, sa mga nandito lahat, sumaway na po kayo. Di ba? Huwag niyo pong papalampasin tong community natin na hindi gawin. Kasi po dito sa community natin, pag ginawa mo to, kung ano yung mga nararanasan namin ni Coach Van, di ba? Kung ano yung nararanasan namin ni Coach Gian, mararanasan din po natin lahat dito. So, ayan, tatanungin po ulit natin, di ba syempre, si Coach Van ulit yung una pong natin tatanungin dito. And Coach Van, ano ba yung pinakang aabangan, di ba, nila sa inyo this 2023? Ano ba yung pinakamagandang aabangan natin kay Coach Van? So, sabi na din Coach Van sa mga viewers po natin. Yes, ayan. Thank you so much ulit, Coach Jeffrey. Actually, ano lang din naman po yung sa akin before mag-end yung 2023 is, syempre, ma-hit ko na din yung first million ko po sa community natin. Unti-unti na lang po. And then, syempre, makatulong pa sa maraming tao. At the same time, yung mga taong nagtitiwala dito sa community natin, matulungan din natin sila na kumita. Diba? At syempre, kapag natulungan natin sila, unti-unti din natin nakukuha yung mga pangarap natin. So, yun lang sa akin, Coach, yung ma-hit yung first million ko po before mag-end yung 2023. Thank you po. Ay, grabe talaga. I-hit na talaga ni Coach Van yung 1 million niya, yung 1M niya dito sa community natin. And imagine mo, ang pagkakaalam ko si Coach Van, 22 years old pa lang, tama. So 22 years old, mahihit na po yung 1 million niya. Grabe, no? So sa mga lahat ng mga nandito, kahit ilang taon ka pa lang, di ba, kahit anong edad mo, pwede mong mahit yung 1 million mo dito sa community natin. And yun, napakadami pa natutulungan ni Coach Van dito sa community natin. So aabangan po namin yan, Coach Van. And syempre, Coach Gian, dako naman po tayo sa inyo, di ba? Kung ano mo yung Coach Gian, ano ba yung pinakang aabangan namin po sa inyo this 2023? So, ano ba yung pinakamalapit na aabangan natin, Coach Gian? Ayun, so thank you so much, Coach. So, this 2023 naman, ang masasabi ko lang na mas aabangan nyo sa buhay na magkakaroon si Coach Gian is, of course, mas marami pa tayong matulungang mga tao dito sa community natin. Na katulad natin, di ba, kumikita habang nag-enjoy or ini-enjoy yung buhay na meron tayo. And of course, di ba, more travels, more incentives, di ba, na binibigay ng community natin. And of course, the time and financial freedom na inaasam-asam ng bawat isa na naging part ng community na meron tayo. And of course, di ba, I am nearing na din sa ating first million, di ba, looking forward, di ba, na maging part na rin ng ating Millionaires Club member. And of course, di ba, more pa na taong matutulungan na magbago rin yung buhay. So, yun lang naman po, Coach, di ba? Thank you so much. Ayun, napakaganda ng mga aabangan natin sa dalawa na to, lalo na di ba kay Coach Gian, di ba? So, siyempre lahat po ng mga nandito pag sumabay talaga kayo, yung mga siguro may kanya-kanya rin po kaming aabangan po sa inyo. So, sa mga OFW natin dito na mga business partner natin, di ba, sa mga business partner namin dito, sa mga hindi pa business partner natin, di ba, so sumabay na po kayo kasi ang pinakang-aabangan po natin sa mga OFW po natin dito is yung makita po namin kayo sa airport, na pauwi na po kayo ng Pilipinas at kasama mo na po. Di ba, makakasama mo na po kami dito at yung pamilya mo. So yun, napakalupit mo ng mga pinakang aabangan po natin dito sa dalawa na to, di ba? And siyempre, Coach Gian, ano yung last po na question po natin sa dalawa na to? So, Coach Gian, ano ba yung pinakang advice mo, di ba, sa lalo na sa mga
mga empleyado, 'di ba, sa mga OFW, sa mga GNC po dito na na mga business partner na natin or hindi pa business partner na community natin. So ano ba yung pinakang advice mo, Coach Gian? So pakibigyan naman po kami ng advice, Coach Gian. Ayun. So before tayo so advice ko lang po sa lahat ng mga taong nakakapanood ng ating event right now, ating live right now, kung OFW ka man, GNC ka man, o empleyado ka man, di ba? So since nakita mo na tong opportunity na meron tayo, this is the right time, di ba? This is the time, kung hindi ka pa member ng community natin, this is the time na dapat mag-decide ka na and take action, di ba? Do this opportunity with us. Kasi habang gumaganda po yung buhay, di ba, na meron kami dito sa opportunity natin, gusto namin, di ba, na makasama rin kayo, of course, na gumanda rin yung buhay nyo dito. And since, di ba, yun yung goal ng community natin, sabay-sabay po natin, di ba, naabutin yung pangarap ng bawat isa through the help of the system na meron tayo dito sa community, and mangyayari po yun the moment, di ba, na mag-decide ka lang, mag-take action ka lang, and sabayan niyo po kami gawin tong opportunity natin. Kasi wala po, di ba, ibang panahon kung kailan mo kailangan gawin tong opportunity, kundi etong time kung saan mo napakinggan, saan mo nakita tong opportunity na meron tayo. So, message po, di ba, ayun ako nag-out, di ba? So, message mo po kaagad, di ba, the moment na mag-end yung event natin, message mo yung tao nakapag-share ng opportunity sa'yo. Kasi for sure, yan yung tao makakatulong sa'yo. Gaya lang din po na nangyari sa amin dito. So, yun lang naman po. Thank you so much, Coach Jeffrey. Ayun, napakaganda naman po ng pinakang advice po ni Coach Gian dito, di ba? Mag-decide ka lang. Di ba, mag-decide ka lang na sumabay dito sa community natin. And for sure po ako na yung buhay na pinapangarap mo, yung magandang buhay na gusto mong ibigay sa pamilya mo is makakamit mo dito sa community natin. And pagtutulungan po natin yan dito, di ba? And syempre sa mga business partner natin dito, and last question po natin para kay Coach Van. And Coach Van, yun din po yung tanong ko sa inyo. Di ba, ano ba yung pinakang advice mo, lalo na sa mga empleyado, mga OFW po dito, mga GNC, di ba? Sa mga member na at sa mga hindi pa member dito sa community natin. So pakibigyan naman po ng advice, Coach Van. Yes, thank you so much, Coach Jeffrey. Ayan, so sa lahat po ng mga viewers natin na nandito sa loob right now, na nanonood pa din, patuloy na pinaglalaban, di ba, na kahit siguro antok ka na, no? Ayan, so anyway, advice ko lang din po, mga konting tips din talaga na, na pinakaginawa ko po before nung nag-start ako, nag-decide lang din talaga ako. And ikaw right now, na nakakapanood sa akin right now, di ba, lang din, mag-decide ka lang din agad and then take action. Kasi the moment na ginawa mo po itong negosyo po natin, itong ating online platform, I know for sure na hindi lang po yung sarili mo yung matutulungan mo, even yung buong family mo, lahat naman gusto mong tulungan na magbago yung buhay, matutulungan mo po talaga. Kaya panghawakan mo lang yung pangarap mo, mag-decide ka lang, desisyonan mo lang. Kasi tandaan mo na hindi naman po aksidente na pinakita sa'yo itong online platform na to. Kaya mo po ito nakita kasi alam niya po, di ba, na talagang may purpose naman lahat ng mga nangyayari sa atin. Kaya sa lahat po ng mga viewers natin dito, ito lang po yung quote na iwan ko po sa inyo: hold the vision and trust the process. Thank you so much and congratulations and God bless everyone. Thank you, Coach Jeffrey. Wow, napakalupit naman yung pinakang binigay na advice ni Coach Van. And syempre guys, and tapos na po tayo, and gusto lang po naming magpasalamat, di ba, sa mga viewers po natin dito. And sana po marami po kayong natutunan, and sana po na-inspire namin po kayo dito sa community po natin. And Coach, pwede po ba tayong mag-thank you at magbabay sa mga viewers po natin dito? So, wait lang pala sa mga business partner po natin dito, sa lahat po ng mga nasa loob dito, di ba? Kung sino man yung nakapagpadala po sa inyo dito, sino man yung nag-send ng link sa'yo, so i-comment po sila, i-message mo po sila agad para po matulungan po namin kayo, matulungan po natin sila. So, yun lang po, and babay na po tayo sa mga business partner natin, Coach Van. Thank you so much, and congratulations. Congratulations.